Yun, praise Jesus. Let's pray mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus, we love you. We thank you for the salvation. We thank you for the Holy Spirit. We thank you for all you've done in our lives. Panginoon, salamat po sa prophetic class. Thank you for teaching us about the prophetic from the Bible's perspective. Holy Spirit, teach everyone here. Ma-receive namin ang nais mong iparinig sa amin. Matutunan namin ang prophetic from the Bible. Turuan mo ang bawat isa, baguhin mo ang bawat isa, Panginoon. And we plead the blood of Jesus right now sa kalagitnaan namin, Lord God, all throughout this class. And we rebuke, we cancel all the works of the enemy, doubt, unbelief, in Jesus' mighty name. At alisin mo ang lahat ng misconceptions, lahat ng deceptions from the enemy na naitanim sa amin. We ask you, God, we humble ourselves before you and forgive our sins in Jesus' mighty name. We need you, God. We need the Holy Spirit. We need the Bible. Thank you, God, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So welcome po sa ating prophetic class. Um, we've been teaching prophetic class for 3 years now. Then batch 5 po ito. Pero in-open po namin yung prophetic class pag nagtuturo po kami ng visions and dreams. Okay, then ang batch 6 will be in October. Ayan, praise the Lord. Marami pong natututo, ginagamit ni Lord sa prophetic. And my prayer is matutunan natin yung prophetic, may apply natin yung prophetic from Bible's perspective. Okay. Napaka-weird ang prophetic. Mas nagiging weird po. Okay. Pag lumalagpas tayo sa Biblia. Kaya may prophetic class po, may prophetic school. Okay. May mga churches, local churches na nagbibigay ng oras para sa prophetic ministry nila. Meron po silang heads of their prophetic ministry. Meron pong nagle-leads. May mentoring about prophetic. And even in the Bible, ang unang nagtatag ng prophetic school ay si Samuel, no? Meron siya sa mga bundok, no? Nagtuturo siya ng prophetic. Hindi sinabi specifically ng Bible kung ano ituturo niya, pero may mga group of prophets. Kaya nagagathering sila sa panguna ni Samuel. And then sa Corinthians po, kaya magulo kasi yung mga Corinthians eh. Pero they operated in the gifts of the Holy Spirit. Isa doon ay prophetic ministry. Magulo sila siguro, no? Kaya si Apostle Paul nagbigay ng instruction. Okay? Very biblical and practical instruction. Sabi, mababasa niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 14. Basahin po natin yan, no? Yung buong chapter na yan. At doon natin makikita nagbigay si Apostle Paul. So you can prophesy, everyone can prophesy, pero isa-isa muna. So para sa ikaayos ng bawat isa. And I believe na hindi lang yan yung instruction na binigay niya sa Corinthian people. Marami siya binigay for sure. Pero ayun lang yung nasulat sa Bible. Okay? So may apply natin yan. Kaya may mga Bible school, may mga trainings, kung part ka ng evangelism, for sure meron pong evangelism training, discipleship training, paano mag-conduct ng Bible study, paano mag-win soul. Lahat may training, even yung music ministry. Ganun din sa prophetic. Without practical training, naku, magulang prophetic. Kung ano-ano mga weird things, weird visions and dreams na we might fall into delusions, no? When we say delusions, baka nakakakita na lang tayo ng visions out of our mind, out of our flesh. Worse pa doon, baka demonic na nakikita natin. That's why there is prophetic class. Napakapalad nyo, no? Kung may prophetic class ang church ninyo, o kaya yung group na sinasalian ninyo, kung may mentor po kayo sa prophetic, nako, napaka-bless nyo kapatid. Kasi, natututo tayo sa prophetic, the same time, na-apply natin to na may kaayusan. Alright? I always encourage Christians, especially po no, sa lahat ng may gift, lahat ng tinawag ng Lord sa prophetic, na mag-aral ng prophetic. Sa loob ng 3 years, no, kada may bagong batch, nire-review ko yung module. Yung module natin ngayon, okay,
hindi ko siya kinuha basta-bastang tao, right? Napakatinding filtering ang ginawa ko at ako mismo yung gumawa ng ano guys, ng module. So, may mga reference ako pero ginawa ko siya kasi ayoko kumuha sa iba, lalo na yung mga hindi ko trusted. So, collectively, kinuha ko siya sa mga iba-ibang mga sources at pina-check ko yon um, sa mentor ko, sa supernatural, sa prophetic. Pina-check ko talaga before kung ituro. Okay? Kasi ayoko magturo. Accountable po ako guys, lalo na sa mga nagtuturo po. Accountable po tayo sa pagtuturo. Kahit anong subject yan sa Bible. Pag tinuro natin to ng hindi tama, lagot tayo kalod. Lalo na po sa ganitong bagay, supernatural. Medyo sensitive po ang topic ng supernatural, okay? Because pag sumobra tayo sa supernatural, baka okay, mauwi tayo sa false teaching. Ayun po iniwasan natin. Kaya po, sabi sa Bible na um, kailangan natin na, ano yun, dumikit sa Bible. May mga training, umatin po tayo sa mga training. I encourage everyone, umatin tayo sa mga training, mentoring sa mga local churches natin, sa Bible school, kung saan man may training. Huwag tayong maging church attendee lamang po. No, wag lang po tayo puro prophesy, wag lang tayo puro speaking in tongues, deliverance, all sorts of supernatural. Okay? We need to be trained and mentored about that ministry. So ito po, kaya po may prophetic class, libreng-libre. I encourage po yung mga prophets po, yung mga tinawag na you can do the same thing. If God is touching you to hold like a mentoring Bible study, kahit dalawang tao lang yan. Okay? Mentor them, train them, equip them sa gawain na ito sa prophetic class. Okay? Sa mga di pala ako nag-introduction ng mga nakarang araw na kumating kayo ng prophetic night. By the way, yung prophetic night is different sa prophetic class. Sa prophetic class, we are more on teaching prophetic. Wala po tayo ditong altar call, wala po tayo ditong um, like, paano ba to? Yung giving prophetic words. Okay? Kaya pansin nyo, no? Straight tayo agad sa pagtuturo. Kasi we focus on teaching sa prophetic class sa loob ng isa't kalating oras. So, pwede po kayong magtanong habang nagtuturo ako. Pwede kayong mag-raise hands. Pwede po kayong mag-chat. Okay? Free po kayo. Okay? Pwede kayong mag-unmute. Kaya Reggie, may tanong po ako. Right? Okay po yan sa akin. Pwede kayong magtanong right after the class. Mayroon tayong Q&A. Anytime pwede kayong magtanong. Pero ano po kayo, no? Magtaas na lang kamay, mag-unmute. Ayan. Tapos sa ano ba yung mga ano? Ayun lang naman siguro, no? Alright. Hold on here. Let me share my screen. Ito po yung pag-aaralan natin. By the way, I'm going to share it with you guys. Share ko nga sa inyo. Pwede nyo itong pag-aralan. Okay? Bahala kayo. Pwede nyo kopyahin, gayahin. Okay? Di naman to sa akin eh. From the Holy Spirit eh. Okay? Kahit walang credits, that's fine. Walang problema sa akin yung mga kapatid. Okay. Ayan. Sabi ko nga sa kanila, ganun nyo to. Gayahin nyo, kopya nyo, bahala kayo. Pero again, hindi to basta-basta tinuro ko lang, no? Maraming beses ko itong pinag-aralan. 5 batches na, so 5 times ko itong ni-revised. May mga tinanggal ako dito, may mga minodify ako, may mga dinagdag ako. Okay? Yan. Share ko lang sa inyo. Okay. Alright. Share ko lang yung screen na. Ayan. Yes po. Recorded po ito. Um, I don't usually post it o i-upload it in YouTube. In-upload lang po namin. Tapos meron kasi kami exclusive Facebook group para sa Batch 5. Pero since open po ito sa lahat, no? Itong particular subject na to, i-upload ko po ito sa YouTube, then ipopost ko po ito. Ayan. Ginagamit ko yung YouTube channel ko just for the sake of, storing videos. Pero hindi ko siya ginagamit for... Okay lang ka mag-subscribe kayo. That's fine. Okay. May tanong dito si John Lloyd. Lahat po ba ng prophetic na i-release po or we need to pray po? Yes, prayer is vital. It's foundation. Okay, we need to pray. Itong subject natin ngayon is about visions and dreams. Pero it will cover 5 lessons. So lesson 1 is what is vision. And then
Does God still speak through visions? Nagsasalita pa ba si Lord? Nagbibigay pa ba si Lord ng mga words through visions today? Very practical tayo pag-usapan natin, at the same time theological na. And then four types of visions, how to steward your visions. And ito, very important, please, mag-stay po tayo hanggang 5. I mean, hanggang lesson 5. Prophetic standards and protocols. May mga rules ang prophetic. Hindi tayo basta-basta mag-prophesy na lang. Uy, naka-receive ako ng word from the Lord. Prophesy nga ako. Uy, nakita ko ng visions. May mangyayari sa December. Sige, magpo-post nga ako sa Facebook. Okay, no. Wag na wag. Okay? Mayroon pong mga rules po ang prophetic. Hindi dapat basta-basta tayo mag-prophesy, hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga prophetic words. Alright? Hindi tayo basta-basta mag-share sa Facebook. Okay? Um, ito na. Okay? So, lesson 1, what is a vision? The word vision, okay, that is used in Acts chapter 2, verse 17, in Greek is horasis. Yung Acts chapter 2 verse 17, sinabi dito, in the last days, okay, God says, I will pour out my spirit on all people. They will prophesy, they will see visions, they will dream dreams. So yung word na vision doon sa Greek word ay horasis, which means an act of seeing. So it came from the root word horao, meaning to see or to look. Ibig sabihin, yung vision po, may nakikita ka. Okay? Then vision is an instrument of supernatural revelation. It is an audiovisual communication between the heaven and the earthly recipient. So, God and us, tao. Ginagamit ni Lord yung vision para makipag-communicate. May pinapakita si Lord sa atin, okay, as an act of communication. Audio-visual communication. Ganun po ang vision. Maliwanag po mga kapatid. May nakikita ka. Okay? So according to the Bible, of course we are, biblical here. A vision is something that occurs when a man is awake. Kahit gising ka, nakadilat ka, pwede kang makita ng vision. Pwede kang kausapin ni Lord, ipakitaan ka ng mga visions. So, pagtulugan naman, ang tawag doon is dream. Okay? Dream is a vision of the night, sabi sa Job chapter 33 verse 15. And then number 12:6, sabi dito, when a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. So in that Old Testament, ang Panginoon, okay, nagsasalita, nakikipag-communicate, may sinasabi through visions and dreams. Alright? Ito mga examples. God used visions in the Old Testament to reveal His plan. Abraham, Genesis 15:1. Okay, ano nga ba ito? Basahin nga natin. Kuha tayo ng mga ano dito. Punta natin. Basahin natin sa Bible. Genesis chapter 15. Check nyo rin po yung Bible natin. No? After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Okay? Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your exceedingly great reward. So, may sinabi si Lord kay Abraham through vision. Okay, basahin natin Genesis 28, 10 verse 17. Si Jacob naman to. Tingnan natin yung context nito. 28, 10 to 17. Okay. Sabi sa context dito is Jacob's vow at Bethel. Dito nakakita si Jacob ng vision na yung angel akit panaog, kinausap siya ni Lord kay patungkol sa magiging destiny niya. Okay. So it's through vision. Alright. Si Joseph, okay, yung Pharaoh's cupbearer and baker sa Genesis 40. Okay, even unbelievers, no, pwedeng kausapin ni Lord sa visions and dreams. Even yung Pharaoh, Genesis 41. Samuel, okay, si Solomon, si Daniel, marami pong sa Bible, even si King Nebuchadnezzar. Okay, napaka-wicked king, pero kinausap ni Lord through vision. Sa panahon ni Daniel. Maraming kinakausap si Lord sa Old Testament through visions and dreams. Okay? Kunti lang example ko, no? Even sa New Testament, si Zacharias, Luke chapter 1 verse 5 to 23. Kay Zacharias,
Tingnan natin, no? I forgot yung ano yan, yung kwanto. Okay, Luke. Tingnan natin ang Bible. I encourage everyone, no, to open up our Bible. Baka kasi na-misstep ako, kaya mali yung nilagay ko dyan, no? Okay, Luke 1:5. Ito yung pinanganak si John the Baptist. So, tatay pala to ni John the Baptist. Kinausap siya dito, no? Sa isang vision ng isang anghel. Si, ano to, Angel Gabriel. Na ipapanganak nga dito si, ano, si John the Baptist. Pero hindi siya naniwala na medyo may doubtful siya. So, naging pipi siya. Okay? Hindi siya nakapagsalita. Hanggang sa pinanganak si John the Baptist. So, Joseph. Okay? Yung tatay ni Jesus. Sinabihan siya ni Gabriel na magkakaroon ka ng anak. Okay, umalis ka dyan. Basta kinausap siya. Okay, si Ananias, Acts chapter 9 verse 10. Alright? Cornelius, Peter, si John sa Book of Revelation. So, ang daming kinakausap ni Lord sa Old Testament, sa New Testament, through visions and dreams. Okay? Which means, bottom line, visions and dreams are biblical. Okay? Ang Panginoon, ang Diyos natin, ay nakikipag-communicate, nakikipag-usap through visions and dreams. So it's biblical, no? Hindi siya something na ginawa ng tao, hindi siya demonic, hindi siya katang-isip. Ito po ay totoo. Mismo ang Diyos natin na may gawa ng langit at lupa, siya po ay nakikipag-usap through visions and dreams. Okay? Ayun na. Does God still speak through visions today? So, nung Old Testament, New Testament, in the Bible, okay, all Christians would agree that God spoke through visions and dreams before. Pero, dito na nagkakatalo eh. Hindi lahat ng Christians nag-a-agree na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin through visions and dreams ngayon. Bakit? Kasi unang-una po, meron ng Bible in Canon of Scripture, 66 books. So, they said that di na natin kailangan ng visions and dreams kasi nandiyan na yung Bible. Nandiyan na yung canon of scripture. Ang Diyos nakipag-usap na sa atin through the Bible, which is correct. The Bible is the final authority of the Lord. Okay? Final revelation. I would agree with that. 200%, 1,000,000%. Primarily, God speak through the Bible. Pero ito yung tanong, nakikipag-usap pa rin ba ang Diyos through visions and dreams? Okay? Tingnan natin dito. Si Prophet Joel, nag-prophesied siya. Sabi sa Joel chapter 2, no, verse 19, na in the last days, afterwards, I will pour out my spirit on all people. Okay? And your daughters will prophesy. Okay? My servants will see visions. My old men, okay? They will dream dreams. Then na-fulfill po ito sa Acts chapter 2 verse 17. Sabi dito ni Apostle Peter, and it shall come to pass in the last days, says the Lord, says God, I will pour out my spirit on all people, and your sons and daughters will prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Mga kapatid, sinabi niyo dito, in the last days. May principle na tinatawag sa Bible na first mention principle. So, nag-umpisa yung last days sa panahon na na-pour out ang Holy Spirit sa Acts chapter 2 sa Pentecost. Okay? Na-fulfilled po yon from Book of Joel to Book of Acts sa panahon nila Apostle Peter. Na-fulfilled. Sinabi dito ni Apostle Peter, in the last days. Hindi binanggit ni Prophet Joel ang in the last days. Pero binanggit ni Apostle Peter ang in the last days. Which means, nag-umpisa ang in the last days sa panahon ng Acts chapter 2 hanggang sa pagbabalik ni Jesus. No? Hindi siya natatapos, hindi siya titigil mga kapatid. Sabi ng Panginoon to, I will pour out my spirit. So, meaning, nagpapatuloy pa rin ng visions at may mga prophetic dreams pa rin. Right? And even we can prophesy. Nasagot ba yung tanong natin? Yes, based in the Bible, no? So, there is an argument within the community of Christians today. May mga tinatawag na cessationists, no?
Sila pa yung group of Christians, okay? Kapatid natin sila sa pananampalataya, but they don't believe in visions and dreams in our, generation today. So, pag nakakita ka doon ng vision or may dreams ka, hindi daw sa Diyos yun. It could be out of your mind or from the enemy. Okay? So, sabi kasi nila, sa Old Testament lang daw yan at sa panahon ng mga apostles. Natigil na daw. Ayun yung tawag na cessationist. Okay? God still speaks to us through visions. He reveals His plan to individuals through dreams. But we need to be careful on this because contemporary visions, when we say contemporary, present, sa panahon natin ngayon, contemporary visions must not be scriptured level and it must not be authoritative. They must not contradict the Bible. I want to highlight this. Um, Pag nagkaroon tayo ng visions, dreams, okay, ang Panginoon nakikipag-usap pa rin hanggang ngayon. Pero hindi makokontradict ang Bible. At hindi po siya authoritative. Hindi siya scripture level. Laging nasa ilalim ng Bible ang mga visions and dreams natin. Ulitin ko po, hindi dapat magko-contradict yan. Pag ang vision natin ay nag-contradict sa Bible, ayan ay galing sa sarili mong kaisipan or kaya sa demonyo. Alright? So, ayun po mga kapatid. Mamaya, pag-usapan pa natin sa lesson 5, paano natin ma-manage, may handle ang visions and dreams, paano tayo hindi madideceive. Hindi lahat kasi ng dreams ay mula sa Panginoon. Hindi lahat ng visions ay mula sa Panginoon. Okay? Yung iba galing lang sa sarili natin kaisipan, o kaya may narinig lang tayo, imagination, o kaya galing sa enemy. Alright? So, may 4 types of visions. Inner vision. Okay? Your spiritual eye sees pictures, motions, or words in the spirit realm. The inner vision is the most common type of visions that the believers experience. Your natural senses are not suspended. The vision is occurring inside you. So you are seeing with the eyes of your heart, so inner man. And it usually occurs during spiritual, like fasting, praying in tongues, meditating the Word of God. So yung inner vision po, gising ka nito. Okay? Tapos parang may something ka nakikita deep inside in you. Ayan yung inner vision. Okay? O may tatawag tong closed vision, mga kapatid. So, halimbawa, no, nagpipray ka, worship ka. Tapos parang may nakikita ka ng mga pictures, nakikita mo sarili mo, nag-preach sa maraming tao. Okay? Parang gano'n. Siguro ilan sa inyo nakaka-relate, no? Mukha ka nag-imagination, pero hindi mo talaga imagination mo yan. It's coming from the Holy Spirit. Okay? Ulitin ko po, no? Yung ilan sa inyo nakaka-relate dito eh. Habang nag-pray ka, nag-fasting ka, no? Worship ka ng worship. Tapos parang may nakita ka. Nakita mo yung sarili mo. Okay? Nag-preach. Naglilibot-libot sa ibang lugar. Tapos napaisip ka, oh, ba't ko nakita yung sarili ko? Alright? So, it might be your own imagination, but I believe na, lalo na mga tayo mga believers, nakikipag-usap si Holy Spirit through inner vision. Okay? Alright. Nalala ko dati, bago akong Christian, pag nag-pray ako, ba't nakita ko sarili ko eh. But after like 3 years, after 5 years, 6 years, nangyari yon. Okay? Doon ko lang na-realize, oh, it's from the Lord. And hindi pala yung imagination ko lang. Okay, bago matulog, ba't ang dami ko nakikita sa utak ko, sa isip ko. So, it's the Lord's now. So, you will just notice that an image or picture will form within your spirit. May nakikita ka eh. Gising ka, may nakikita ka. Para mga pictures, may nakikita kang mga tao, may nakikita kang mga motions within your spirits. Okay? That is inner vision. Second, open vision. It is like you are watching a movie in front of you. Okay? Open vision po, nakadilat ka nito, no? Kaya open. Yung kanina closed or inner vision. Ito, open vision. Gising ka nito, nakadilat ka, tas sa harapan mo, parang may nakikita kang, nanonood ka lang ng cinema, nanonood ka ng movie. Sino dito nakaranas? May tatanong ako sa inyo, no? Sino sa inyo nakaranas na ng Hello Neriza?
Open po sa lahat to, yung Google Meet po. Wala pa siyang passwords. Ano pong problem nila? Ba't di sila makapasok? Baka po mali po yung link or gamit sila ng Huawei na ano, na cellphone. Yung sa Huawei kasi di gumagana, alam ko eh. Okay. Sino sa inyo nakaranasan ng Open Vision? Wala akong maalala na naranasan ko to, pero marami akong mga Christian friends na nakakaranas ng Open Vision, no? Na magulat na lang sila, sa harapan nila may nakikita sila, napapanood sila. Okay? No, nakakano, no? Kinakita mo. O kaya, nakadilat sila, tapos may nakikita sila mga angels. That is possible. Right? Ako nakakasense lang ako ng angels, pero hindi pa ako nakakita na ano, ng, like, nakadilat ako, parang talagang tao na nakita mo sa harapan mo, never pa ako nakita. Alright. So, siguro yung ilan sa inyo nakaranas na nun, no? May mga nag-raise kanina eh. Okay? Paano yun? Sino pwede mag-volunteer na mag-share? Kahit saglit lang, paanong experience yun na paano mo nakita yung open vision? At least, as in, nakadilat yung mata mo, ha? Sino pwede mag-volunteer? Kahit isa lang. Paano yung open vision? Sige, brother. John Lloyd. Ayun. So, ayun. Sa ano po, sa open vision, nagpapakita po siya sa sign o kaya sa ano po. Meron ding sa open vision, nagbibigay ang Lord ng prophetic word. Ano So, yun? sa ano Nakadilat ka? talaga, Nakadilat ka, tapos may nakadilat, nakikita ka. nakadilat po ako, pero may mga sign na pinapakita ang Lord. So, sign. Example, opo, sign po, nakakita ko ng maliwanag habang sa secret place, nagpakita sa akin ng word na nagbigay ang sign ng Mm. maliwanag, tapos nagbigay siya ng word na stop. Doon niya sa Oh. akin pinakita ko, alam mo yung pathway na pupuntahan mo, alam mo yung pinapaalala ng Lord kung saan kang pupuntang pathway. Laging in-emphasize ng Lord, huwag kang pupuntang sa maling pathway. Pumunta ka doon sa tamang pathway. Wow. Amen. Okay. So, nakadilat ka nun, tapos may nakita kang word na stop. Opo, stop po. Wow. Stop po yung nakita ko po dun Mm. sa vision na Ah, pinavision sa akin ng Lord. okay. Wow. Meron din ako mga ano, narinig prophet to. Tapos, gato siya mag-prophesy. Sa mga ulo ng tao, may nakikita siya mga word. Halimbawa, nakikipag-usap siya sa isang tao. Tapos, habang nakikipag-usap siya, nakadilat siya, literally, nakikita niya yung word sa ulo ng tao. For example, anxiety. Ayun yung prophetic na, uy, may anxiety to. Tapos doon niya pag-pray, tapos may nakita siya depression, may nakita siya, uy, may sakit to, cancer, ganun ganun. Uy, may problema to sa finances. Nakita niya yung word sa ulo ng tao. Okay, that is open vision. O kaya may nakita yung iba, like demonic, may mga tabi, Christian na, pero alam mo yun, may gapos ng ano. So, ayun yung mga open vision. So, ayun. Never ko pa na-experience yan, no? Pinag-pray ko ma-experience ko yan, eh. Ayan. So, nakaka-amaze lang, no? Yung prophetic, napaka-supernatural, no? At talagang mawiwirduhan ka minsan. Mapaisip ka na lang, nababaliw ba ako? Okay. So, that is open vision. Yan. Next, transvision. In transvision, masahin ko na lang to, tapos papaliwanag ko. You can literally tap in or get into the vision. You may also touch, hear, or smell the vision. You are caught in the vision. So natural senses are suspended. We see an example of this in 2 Corinthians chapter 22 verses 1 through 4. Okay? And then Acts chapter 10 verses 11 through 15. Nabanggit yung word na trans. Biblical po to. Binanggit mismo ni Apostle Paul and Apostle Peter. Okay, yung word na trance. So, what happens in a trance is, basically, paliwanag ko na nga lang. Vision to. Gising ka nito, conscious ka sa nangyayari, kontrolado mo, pero nandun ka mismo sa vision. Hindi mo lang siya nakikita. Hindi mo lang siya, yun, nakatingin. Hindi, literal na nandun ka. Pwede mong maranasan yung vision. For example, sa vision na yun, may apoy. Pwedeng ma-feel mo yung apoy. Okay? Pwede mong marinig ang dagundong ng tubig at suspended na yung natural senses. Nandun ka mismo sa supernatural o sa spiritual na yung vision mismo. That is trance. Okay? Sino sa inyo dito nakaranas ng trance?
Pwedeng nakapikit ka, pwedeng nakadilat ka. Okay. Oh, si Nerissa doon, nakaranas na. Can you share, like, one story, very recent? Yun, nung pong this year lang meron kaming leaders camp, tapos, kasi parang ano, eh, first time ko pong magkaroon ng vision. Hindi siya parang nakapikit po ako while we were yung worshiping, yung songs tapos Mm. po, parang first time ko nakita ko yung, heaven. Mm. Parang nandun po ako tapos parang naka-suspend ako. Hindi ko alam kung parang yung gano'n. Ta's parang ine-erase ko siya, erase, erase, erase kasi nga parang, "Ano 'tong nakikita ko?" Parang gano'n. So, nakita ko po yung heaven ta's napaka-perfect nung shape nung ulap. Ah, Tapos maliwanag na maliwanag siya, iba iba yung klase nung liwanag. So, parang ano siya, mas maliwanag siya sa nakikita po natin sa sky. Tapos, um, ang sarap ng feeling tapos parang parang pinakita ni God dun yung power niya parang gano'n, sovereign siya, "This is what I've created." Tapos parang sinasabi niya, "I am omnipresent." Parang sinasabi niya parang feeling ko dun sa nararamdaman ko po kahit saan ako tumingin, puro ulap siya, puro siya heaven, pero nandun siya. Tapos pagkatapos po nun nakita ko yung water na na ano, may parang water na narinig ko siyang umaano, yung parang sa batis, parang gano'n. So, yun po yung naranasan ko. Ano siya, eh, parang masayang-masaya yung feeling. Parang gano'n na na ano siya, hindi mo made-describe yung ganda. Kasi po 'pag nakikita mo siya sa kunwari 'pag nanood ka ng mga movies or something, mas mas maganda pa siya dun. Yun po yung naranasan ko. Salamat. wow. Mm. Thank you for sharing. So, sabi mo, 'di ba nasa worship kayo noon? So, hindi mo na narinig yung worship. Kumbaga, naka-focus ka na sa vision. As in literally, parang nandun ka Yes, mismo. yes po, parang ganun din na ano ko, Okay. kaya erase ko siya pero kasi parang parang first time na akala ko ako lang yun. Okay. So it's supernatural mga kapatid, no? Yung physical body natin, hindi siya literal na pumunta doon, nawala. Andun pa rin yung physical body. For example, nakaupo ka, nag-transvision ka, nakaupo pa rin yung physical body. Pero in your spirit, nag-tap ka, kaya napunta ka mismo sa vision. Ganun yung nangyari. Usually, mga nakapikit ka dito eh. Kasi wala na yung physical ano mo eh. Consciousness mo, physical senses mo. Andun ka na mismo talaga sa vision. Okay? Sino pa ang gusto mag-share? May mga nagtaas, marami, no? Wala na yung mga nag-share. Imutot. Kuya ako, Sure yan. Sino yan? Manuel kuya. Okay, sure. Hindi para ano, para share ko yung experience kasi sorry. Share ano ba yun? Share ko yung experience ko sa ano sa trances. Actually, marami akong experience sa trance and gusto ko share sa iba kasi ito yung type of vision na hindi lahat, hindi karamihan talaga nakaka-experience pero dapat normalized sa prophetic. Dapat halos lahat, hindi naman sa halos lahat mag-experience pero mag-desire tayo na ma-experience ng trance kasi sobrang significant na message. Um, Wait lang, mag-add lang ako. Parang trances tsaka transports, dalawa talaga siya. Okay, yung ayan, sige. Para ba i-explain? Yung transport po is ano, parang nandun ka sa lugar na yon, live actions. Nandun talaga yung mismo spirito mo. So, example yun sa scripture is si Elijah. Sinusundan niya yung ano, yung handle, yung disciple niya na nanghingi ng pera. Tapos sabi niya, yung spirit niya nga doon kasama nun. Ganon siya, parang nagta-transport yung spirit niya doon. So, isa sa mga experience ko dyan is ano, for example, pupunta ako sa mga lugar, for example, Mhm. Bulacan. Tas nakaka-smell ako doon ng mga abortion or ganito. Tas nakikita ko live action. Ganun din sa mga dinidisciple ko. Halimbawa, hinahanap ko sila. I'm just praying to the Lord na Lord, if you allow me to see this person. Tas, ano, magulat pa lang ako. I'm suspended sa flesh. Katabi ko na siya. Tas Mm. doon sila specific nakaupo or may pagkwentuhan. Tas pupuntahan ko lang yung lugar na yun and then I would go. Ganon. Pag trances naman, sometimes hindi siya live actions, sometimes revelatory message. So example niyan is yung ano, yung kay Peter.
Yung kay Peter, 'di ba po ano, ang nangyari nun is parang may buwaba na ano, na sheet, Oo. tapos may mga ahas doon, may gano'n. Hindi siya live actions na nangyari, pero merong suspended yung flesh niya, pero may nakikita siyang reality na revelation na kailangan niyang tingnan. And so a lot of visionaries kasi sa atin, for example sa loob ng church, nakakita tayo ng ano, yung parang biglang parang nag-snack out ka, tapos biglang magugulat ka na sa isang lugar ka, tapos meron kang nakikita. Isa sa mga example ng mga uh, um, trances ko is ano po, much more on ano po yun ko yung, um, is much more on ano po, yung parang nakikita ko yung pangyayari sa isang lugar, tapos nakikita ko yung ano, yung paano gumagalaw yung forces doon. Tapos may mga symbolism, may mga sword, may mga fire, may ganun. Tapos parang in that nakuha ko yung ano yung word. Ayun kaya, yun share ka Okay. lang. Thank you for sharing, no? By the way, Pastor Reggie, guys, can I share? sino po yun? Pastor Reggie, can I share? Can I share? Sige po. Wait, sige po. Ano lang po, reminder lang, no? Trance is not astral projection. Trance is from God. It's beautiful, okay? It's a gift from God. Pero kinokopya kasi siya ng kaaway, no? So ito yung counterpart ng astral projection na ginagawa ng mga, ang tawag ito, mga New Age. When we say New Age, meron silang kapangyarihan, they can prophesy, they can see visions, they can even like transport na sasabi ni Manuel, no, na umaalis sila sa physical body, ano sila, lilibot-libot with their solar spirit, whatever. Astral projection, it's demonic, you know. Pero sa ating mga Christian, kami yung kaaway, copycat kasi yun eh. Alright, so ano lang tayo, that's why we need to be rooted in the Bible. That's why we need to pray. We need to be led by the Holy Spirit. Kasi hindi dapat siya like power tripping na kung gusto ko, kung kailan gusto ko. No. It should be led by the Holy Spirit. Depende kay Holy Spirit yan. Alright? We cannot just, I'm gonna do it. I will do it. No. It should be led by the Holy Spirit. Ang mga trances, no? Yung mga ganyan. And that is possible. We can even see heaven. Okay? And I don't know yung ilan sa inyo, no? Maybe some of you o ilan sa inyo will disagree with me, no? Na possible po na we can even experience heaven, we can go to heaven. All right? That is possible. And that's even biblical. Even Apostle Paul, no? Yes. Marami pong ganyan, no? Yes po, brother. Ay, pastor pala. Okay. Sorry, Pastor Mar. It's okay po. It's okay po. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, a blessed afternoon to everyone, no? So, share ko rin po yung experience ko about this, no? Prophetic dreams, visions, mental pictures, and words of knowledge, no? And yung tinatawag na trance or spiritual journey. No? While under the power of the Holy Spirit, no? Sabi nga dito, people sometimes fall into the trance or taken on a spiritual journey. It might be out of body. So, yung experience ko naman dito, that was year 2016, yung moment na talagang na-encounter ko si Holy Spirit at dun po yung nag-start yung journey ng aking paglilingkod sa Panginoon. Dun po sa Gethsemane. So, Gethsemane Prayer Mountain. So, yung experience ko po dito, grabe talaga. Yung first experience ko po dito, yung the moment po nung nandun na kami sa momentum of worship talaga. Yung grabe na talaga yung presence ng Panginoon. Tapos parang hindi ko na kaya yung heavy presence ng Panginoon. Halos parang hindi na ako to the moment na parang yung napunta ko sa isang lugar na sobrang peace. Tapos wala kang ibang makikita kundi yung kaluwalhatian ng Panginoon na halos hindi mo kayang titigan. Yung halos hindi mo kayang titigan. Then nung time na yon, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, pero isang bagay lang yung ginawa ko nung time na yun is nagpuri ako sa Panginoon, nag-worship ako sa Lord sa harapan ng trono ng Panginoon. Yung talagang manikluhod sa harapan ng Panginoon. Yun yung first experience ko nung nandun na sa nababad na sa presence ng Panginoon. At grabe talaga yung kapayapaan na naramdaman ko nun at kalayaan. And second
yung pangalawa kong experience is yung ano, that time kasi gulong-gulo kasi ako ng time na yon. Parang ang daming problema, ang daming pagsubok na naranasan. And meron akong katanungan sa Panginoon na parang something na parang walang walang sino man na makakasagot na yon maliban sa Panginoon. Matagal ko nang inaas yun sa Lord. And that time, nung alauna, kasi yung prayer time ko kasi alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw. 12 midnight to 3 a.m. yung prayer ko. Tapos sobrang bigat ang naramdaman ko na din. Nagpray ako sa Lord. Nagpray ako sa Panginoon. 12 to 1. Tapos, nang time na yon mga 12 to 1, tapos nakapag-pray na ako. Then, pagdating ng alas 2, parang humiga ako ng saglit. Humiga ako ng saglit while nagme-meditate ako. Tapos, ay nakita po ko ng vision, parang yung parang usok na kulay puti, unti-unting pumapasok dun sa room. Tapos di ba nakahiga ako, tapos dun sa may harapan ko, sa may bandang taas, yung usok na puti gumagapang dun sa ano. Tapos hanggat sa bumaba sa buong katawan ko. Tapos nung bumaba sa katawan ko, something na parang nakita ko yung spirit ko lumabas. Tapos nakita ko yung body ko. Then after nun, napunta po ako dun sa tinatawag na School of the Holy Spirit. At lahat ng katanungan ko nung time na yon, parang may umabot sa kamay ko. May kamay na umabot sa kamay ko. Then kinuha niya ako. Tapos dinala niya ako sa isang room, which is sa room na yon, ilan-ilan lang din yung yung nandoon. Bilang ko lang din. At naano ko siya na School of the Holy Spirit kasi may nagtuturo doon. Pero hindi ko siya nakikita, pero naririnig ko yung boses niya at clear sa akin kung ano yung tinuturo niya at lahat ng katanungan ko, lahat ng mga questions ko that time na sobrang bigat ng nararamdaman ko. Sinasagot niya at tinuturo niya doon biblically. Ganun. Kaya after nun parang nahimasmasan ako. Tapos nakaramdam ako ng kagaanan ng loob sa puso ko. Time na yun. Tapos hindi na ako parang hindi ko na nakalimutan yung in a moment, lang, parang hindi ko na siya makalimutan yung moment na yun until now na na-experience ko yun. Kaya yun po, Lord to God. Salamat sa Panginoon. Oh, praise Jesus. Weird siya, no? Lalo na pag first time natin sa mga ganito. Pero pag na-experience natin, nagigets natin yung pinagsasabi nila, no? Totoo yun. Nung una talaga yung first time ko din makarinig ng mga ganitong bagay, nabibirdoon din ako eh. Pero hindi naman ako nag-doubts. Because in the Bible, God is supernatural. Okay? Ano lang. Mapaisip ko lang, weird naman. Pero pag na-experience mo, mas lalong weird. No? Pero after no, pag nakasanayan mo na, uy, ganito pala to, no? Naranasan ko rin yan, yung, I don't know if it's a trance, nabanggit ni ni parang out of the body. Sabi ni Apostle Paul di na alam kung out of body experience eh. Okay? Yung mga ganon na nakikita mo yung sarili mo, okay? May dadalaw sa iyo na angel, tapos tataas ka sa heaven. Pero ito mga kapatid, we cannot judge the manifestation or the vision, okay, immediately or right away. Okay, we need to judge it based on its fruit. Okay. Pag nakakita ko ng mga vision, kahit na isang picture lang yan, isang letra yan sa vision, if it's from the Lord, it will bring transformation, it will bring revival, kung ano yung purpose ng vision na yan. Hindi siya basta pinakita ni Lord, hindi siya basta pinaranas sa Lord, there is always a purpose sa vision. Okay? Hindi siya something na, oh, sige, pinakita lang ka ni Lord. Hindi si Lord ganun. Sabi sa Bible, sa Isaiah 55 verse 11, okay? May purpose yung mga word na sinasend ni Lord. May purpose po yun. Okay? So, kahit na napaka-weird na vision na one time natulog ako,
Then, ay hindi, patulog pa lang ako na nag-speaking in tongues ako bago matulog. 3:00 madaling araw. Biglang narinig ko yung rushing wind ni Holy Spirit sa tenga ko. As in, literally, ang sakit ng tenga ko. Narinig ko yung rushing wind. Tapos, bilang may tumibis sa akin, dalawang angel. Then sabi nila sa akin, sumama kami, sabihin si Lord sa'yo. Maniwala kayo sa hindi, ramdam ko yung mga kamay nila, hawak-hawak ang aking mga braso. Tapos umangat ako sa kalangitan. Siguro mga ilang minuto. Ramdam ko, maniwala sa hindi, ramdam ko yung rushing wind, yung mga ulap. Then I was kind of, Lord, basta namamangha ako, titignan ko yung mga angel, dalawa. Tapos pagdating ko dun sa heaven, I was just seeing white. Then may na-receive akong words. Okay? Then pag from top, talagang parang bumagsak ako from top tas hanggang sa katawan ko. Hanggang pag yung nagising ako, guys, alam ko yung nangyari, kontrolado ko nangyari, conscious ako, hindi siya dream. Talagang literal, I don't know kung umalis yung spirit ko sa katawan ko, I don't know if it's trance or what. Basta ang sa akin lang is it's not here ano yun, sa earth. Try nyo hawakan yung braso ninyo, mga 10 minutes. Kahit hindi siya maigpit. Pag tinanggal mo yan after, ramdam mo pa rin yung kamay mo na parang nakadikit. Nung nagising ako noon, maniwala kayo, grabe, dalawang kamay ko, ramdam ko pa rin na nakadikit pa rin yung dalawang kamay ng angel. Alright? So I didn't feel like sa sarili ko or sa demonic, kasi we will feel the Holy Spirit. If it's from the Holy Spirit, okay, may feel natin yan. May Holy Spirit tayo. And then, it's always biblical. Hindi siya magko-contradict sa Bible. Right? Yung sinabi naman ni Lord is about my calling eh. Then, nakita ko siya. Okay? Kaya sinusulat ko siya eh, pag nakita ko ng mga ganyan. Mamaya tuturo natin yung paano mag-respond sa mga visions. Alright? We will need to respond to the vision. Hindi siya basta-basta tinatanggap at hindi siya basta-basta ine-ignore. Meron dapat tayong gagawin. Mamaya sa lesson 5 yan. No? Anyways, that is transvision. Ako, exciting ang magiging Kristiyano, no? Napaka-exciting kasi mga ganyang bagay. Alright? Okay, next, pang-apat, vision of the night, dream to. No, hindi ko napapaliwanag, lahat tayo nanaginip. Job chapter 33 verse 15, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds. Okay? Yung ilan sa inyo dito siguro, no, dreamer. May mga ganong Christians, dreamer talaga sila. At halos lahat ng dreams nila, nagkakatotoo, warnings. So, primarily, doon sila ginagamit ng Lord. Napakalawak ng prophetic. Yung ilan dito, visionary, more on open vision, more on trance. Yung iba sa inyo, more on dreams. Yung ilan man sa inyo, matindi ang anointing to interpret visions and dreams. Yung ilan dito sa inyo ay matindi yung discernment. Na-discern nila if it's from the Lord or not, kung imaginations lang ng tao. Okay, kaya everyone needs everyone, no? Kailangan natin ng bawat isa kasi wala naman dito, no, na kaya niya lahat gawin. Yung ilan sa inyo magaling talaga mag-interpret ng mga visions and dreams. Kayang-kaya mag-confirm, ginagamit nila to confirm dreams and visions. So, ayun, alam niyo na to yung dreams na. May mga dreams na hindi sa Panginoon, no? So we need to be careful, no, mga kapatid. Baka kasi yung dreams na nakikita natin is dahil kumain tayo ng maraming burger or pizza bago matulog. Kaya nagkaroon tayo ng dream na kumakain tayo ng daming feasts. Kaya piyesta, daming pagkain. Ayun pala, sarili mo lang yun, no? Kasi nabusog ka ng marami. Okay, lesson 4. Ang bilis, patapos na pala tayo. How to steward your dreams and visions. Ito na, how to manage properly your visions and dreams. Very practical, please. Be attentive to this, no? Screenshot niyo po to, isulat ninyo. Okay, mahalaga po ito. Right? First, write down your visions and dreams. Meron tayong reference, Habakkuk chapter 2, verses 2 and 3. Sabi ng Panginoon kay Habakkuk, write my answer plainly on tablets so that a runner can carry the correct messages to others. This vision is for the future. It describes the end. It will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently for it will surely take place. It will not be delayed. So, reference natin yan, no? Meron pang isang reference, kay Apostle John, Revelation chapter 1, verses 10 and 11. It was the Lord's day, and I was worshiping the Spirit. Suddenly, I heard behind me
a loud voice, like a trumpet blast. It said, write in a book everything you see. So, in dalawang propeta na to, okay, nakita ng mga visions, so inutusan sila, isulat nyo. Ganun din tayo mga kapatid, no? Pag nakita tayo ng visions, dreams, sulat natin. Pwede tayong gumamit ng notepad, yung mga cellphone natin. Okay, isulat natin. Sino sa inyo dito, kahit sa chat na lang ilagay, no? Sino sa inyo dito ang religiously or consistently na sinusulat yung mga visions and dreams nila? Kahit trances man yan. Talagang may journal ka na nakalaan, bibili ka ng notebook para lang sa mga visions and dreams kasi sinusulat mo. Okay? So, keep it up, no? Sa mga hindi pa, no? Tuloy-tuloy lang mga kapatid. Mahalaga pag sinusulat. Okay? Bakit? Kasi isang step yan para mas ma-interpret mo, ma-manage mo yung mga dreams and vision mo. Alright? At may mga times din, ano ni Holy Spirit yan. Ipapa-remind ka, puntahan mo yung vision mo nung last 3 years ago. Okay? Meron nga akong vision 2 years ago, tapos na-fulfilled siya nung 2 weeks ago lang. Oh, not 2 weeks, 1 week ago. Okay? Pinabalik ko ni Holy Spirit, balikan mo yung vision mo, sinunod ko siya. Okay? Nasa bus ako nun, ha? Nasa bus ako nun, nakikinig ng worship, papuntang work. Nakakita ko ng vision, sinulat ko nga siya. Okay? So, ganon. Then, na-fulfill siya 2 years. Yung may mga ilan na-fulfilled after 5 years, 10 years. Depende kay Lord. Sabi nga dito, this is for the future. It may come slowly, okay, medyo mabagal, pero wait patiently. Okay, it will surely take place. Yung mga vision na yan for the future, okay, ma-fulfilled man yan ng 10 years, mabagal man yung proseso, pero if it's from the Lord, it will be fulfilled, no? Ayun yung unang step, write down your visions. Sa notepad, okay, sa journal nyo, sa notebook, wag po sa Facebook agad-agad. Wag agad sa chat box, sa GC. Alright? Next, pray to God for discernment and test it in a scriptural standard, the Bible. Find at least a supporting verses for the prophetic word you have received. Very important po ito, no? Pag nakita tayo ng vision. Bigyan ko ng example, no? Ng vision. Kasi sa Hebrew talaga, may mga meanings yung kulay, yung mga numbers po, no? So, very significant po sa kanila yun. Even yung isang letra, napaka-significant. So, mahalaga po na nagbahan po tayo unang-una po, pupuntahan natin. Pag nakakita po tayo ng Bible verses, ng vision dreams, or any prophetic word, kailangan po nating puntahan ng Bible. Okay? Because not all visions and dreams are from God. So, we need to discern, we need to, pwede kayo mag-search, halimbawa, nakapanaginip kayo ng kabayo sa dream ninyo. Pwede nyo mag-search sa Google. Search nyo verses, Bible verses about horses. Wala pong masama, hindi demonic ang Google Chrome, no? It will help us to find Bible verses. Sino dito ang kabisado ang Biblia? Okay? Kahit sinong scholar, napakatalinong scholar, gumagamit ng Google Chrome. Right? Maganda pong Google Chrome. Let's take advantage of technology. Pwede kayo mag-search kung nakapanaginip kayo ng isda, nilunok kayo ng isda. Okay? Sa panaginip niya, nilunok ka ng isda. Search mo sa Google, Bible verse about people got eaten by fish, big fish. Oh, lumabas si Jonas. Tapos bigla na-realize mo, no, Lord, tinatawag mo ako maging pastor. Pero tumatakas ako. Okay, nausap mo ni Lord sa dream mo, kinain ka ng malaking isda. Okay. So, yung mga ganon, okay, we need to at least, okay, maghanap tayo ng mga parallel o kaya supporting verses. Alright? Pero dapat, wag tayong maging out of context, no? Wag tayong maging, dampot ng Bible verses. Baka kasi yung Bible verse na madampot mo ay kay Judas. No? Okay, hindi para sa'yo, kay Judas yan, no? Book of Psalm, no? Natambot na para kay Judas. So that's why we need to study the Bible. Okay? We need to apply, on how to interpret it in the right context. So, mahalaga po yan, mga kapatid. So, ayun gagawin, no? Maghanap tayo ng mga supporting verses. Nakapanaginip ka, nagka-casting out demons ka daw.
Okay? Nagpapagaling na may sakit, napanaginipan mo, mag-search ka sa Google, Bible verses about casting out demons. O, dinala ka sa sa Mark chapter 16 verse 15. O, biblical pala to. Oh, biblical, praise the Lord. Okay? So, yung mga ganon, kaya mahalaga po na hanapan po natin ng mga biblical verses po. Alright? Para hindi po tayo madaya. Kasi kung wala yan sa Bible, okay, mahirap na. Halimbawa, na naginip ka. Ito, nangyayari po to, no? Na naginip, tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, okay, ikaw ay, sino nga ba to? Nakakagawa ng mga religion. Yung mga gumagawa ng religion ngayon, dahil yun sa visions and dreams nila. Okay, nakakita daw sila ng dream or vision, kinausap siya ng Panginoong Hesus, sila daw yung sugo ng Diyos. Okay, yun, nakagawa ng religion. Okay, may sarili ng Jerusalem sa Davao, no? So yung mga ganun, mahirap po, naku. Lalo na yung mga dreamers sa inyo, madalas makakita ng visions and dreams, kailangan nyo po maging babad sa salita ng Diyos. Okay, kasi po ang kaaway pwedeng umatake po through visions and dreams. Pag wala po tayong alam sa Bible, madali po tayo madaya, no, mga kapatid. Pwede tayo delusion ng sarili nating kaisipan o kaya ng kaaway. Right? Very important po ang Bible, mga kapatid. Okay? Sabi dito, dear friends, sabi sa 1 John chapter 4 verse 1, dear friends, do not believe every spirit. Huwag basta-basta papaniwalaan ang visions and dreams. Kahit maganda pa yung vision and dreams na yan. Huwag agad papaniwalaan. But test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Okay? Pag may nagsabi sa inyo, no, ng prophetic words, test it. Pag matindi na yung discerning of spirits ninyo, matetest nyo naman agad yun eh. O yung sinabi nito, hindi yung biblical. Okay? Kagaya nito, no, na may mga nakita ng vision. Okay? Nagsasabi na mag-asawa ka ng, siyempre, babae ka, tapos mag-asawa ka ng babae, lalaki ka, mag-asawa ng lalaki. So, doon pa lang, madidiscern agad natin na, hindi to from the Lord. No, wag dapat to. Okay? So, any vision, kahit na napaka-weird niyan, pumunta ka ng heaven, bahala ka kung pumunta ka ng heaven sa vision mo, it should not contradict the Bible. Okay? Kasi po, ang totoong vision from the Lord is coming from the Holy Spirit. And the Holy Spirit will never contradict the 66 books of the Bible, mga kapatid. Kaya po mahalaga, magbasa ng Biblia. Do not prophesy if you are not rooted in the Bible, no? O kaya hindi ka naniniwala sa Bible. Right? Then number 3, ask God for wisdom and revelation or interpretation. So Daniel chapter 10 verses 2 and 3 and then 12. Nakakita si Daniel ng vision. Pinag-pray niya, nag-fasting pa nga siya para sa interpretation. So nasulat na natin. Okay? Nasulat na. Tapos, na-discern natin. O kaya nakakita tayo ng mga Bible verses. Hindi naman siya nagko-contradict. Ipag-pray natin yung interpretation. No? Mahalaga po na ipag-pray kasi may meaning po yun. May pinapaabot ng Panginoon. Baka about sa calling mo yan. About sa gagawin ni Lord sa'yo next year. In the next coming years. About your church. About your ministry. Mahalaga po may interpretation, mga kapatid. Okay? Kasi dapat malaman natin yan at may apply natin yan, mga kapatid. Alright? Ito yung problema natin eh. Maraming Christians, super daming Christians ang lagi nakaka-receive ng visions and dreams. Pero ang problema hindi na i-interpret. So yun yung nagiging malaking problema natin. Hindi na i-interpret, no? Sayang, marami silang nami-missed out sa word ni Lord through visions and dreams. Okay? We need to understand every vision and dream that God gave us. Pray for its interpretation. Ipag-pray po natin. Dati nga, dami lumalapit sa akin eh. Super dami as in. Nag-umpisa pa lang ako sa online ministry. Ang dami na nag-chat sa akin. Siguro mga 5-10 tao kada araw. Kay Reggie, may vision po ako. Kay Reggie, may panaginip ako kagabi. Ang dami, super grabe. Alam mo, na-feel ko napagod ako kaka-interpret ng mga dreams nila. Sabi sa kanya, Holy Spirit, turuan mo sila mag-interpret ng dreams nila. Okay? Tinuruan ko sila. Tapos pag may nagtatanong sa akin, sasabihin ko sa kanila, did you already ask the Holy Spirit about the interpretation? Hindi ba po? Okay.
tanungin mo muna si Holy Spirit bago ako. Okay? Ako, magko-confirm lang yan. Yung ibang tao magko-confirm. Unang magbibigay ng interpretation is the Lord. Binigay niya, interpret niya. Kumbaga, i-confirm na lang yan ng mga ibang tao. Yung mga interpretation na yan. O yung dream mo. Okay po mga kapatid? Next, seek for insights from other spirit-filled believers, especially from those that have the gift of interpretation. Okay? So, in the Old Testament, hindi na nila kailangan ng mga mentors or leaders kasi yung mga prophets doon talagang direktang kinakausap ni Lord. Pero dito sa ating New Testament, may tatawag na submission sa mga prophets, prophetic accountability. Okay? Pag nakakita tayo ng vision dreams, pray for the interpretation. Pag nakakita ka ng interpretation, ipakita po natin, okay, sabihin natin sa mga leaders, mentor, or pastors natin, meron po akong dreams, meron po akong prophetic vision, ito po yung meaning. So, i-confirm nila yon. Pwede lang sabihin, kapatid, hindi yan biblical. Kapatid, hindi yan sa Diyos. Okay? Tutulungan nila tayo. Okay? I-confirm nila yung mga kapatid. Huwag tayo matakot na sabihin na, huwag tayo matakot na i-share to sa iba. Okay? Ganyan. Pangapat, pray and act on the vision. Pag binigyan ka ng vision, ipag-pray mo at gawin mo. If it's about your calling, about your ministry, huwag mo lang titigan. Okay? Dapat, gawin din natin. Kung nakakita ka ng mga visions about like casting out demons, healing the sick, ilang beses mo nang nakita sa panaginip mo yan, na naginip ka maraming beses na. Okay? Pray for that and do it. Okay? Ganun po yung mga kapatid. So, mahalaga po yan. Sabi dito, every vision is given with a purpose. May purpose po yan. God shows you something because He wants you to do something. Okay? So, sinulat mo, nakakita ka ng mga biblical supports, Bible verses, may interpretation ka na kinonfirm ng yung mentor ng leader mo about that. Tapos ngayon, gawin mo na. Kung binigyan ka na Lord ng like vision about sa lugar ninyo, mag-crusade ka, evangelistic crusade, pray for that. Then, tell your mentor, tell your pastor about that. Pag nakakuha ka ng like confirmation from them, approval, and then prepare yourself, then gawin nyo po yan, kapatids. Yung mga ganun. Alright? Ito ngayon, yung ginagawa ko ngayon, like 4 years ago, nakikita ko lang to sa vision. Okay? Nung una, hindi ko maunawaan eh. Kasi ayoko talaga sa social media, no? Hindi ako pala post ng mukha. Minsan lang mag-post ng mukha pag may kasama lang ako, no? Hindi ako pala camera. Kahit maganda yung camera ko, hindi ako nagka-camera, hindi ako nag-selfie. Basta ganun. Mayayain akong tao. Pero dati, 4 years ago, parang, nakita ko na vision na magtuturo ako online. Okay? Ganito. Challenge siya sa akin nung una. Tapos marami nag-confirm, marami nagsabi na gano'n nga. So, nangyari siya. Okay? It's all started from the vision. Ang Panginoon nagbibigay ng ating mga calling. Okay? Ginagamit niya yung visions and dreams. Pag hindi po natin yan, hindi tayo nagbigay ng atensyon, pwede natin ma-miss out. Pwedeng ma-delay yung mga calling natin. Yung ilan sa inyo, no, nakakita na ng mga visions and dreams patungkol sa kanilang calling. Keep on praying for that. God will bring people to confirm your calling. Lalo na yung nakaraan sa prophetic nights, ang dami ng confirm ng mga calling, no? Inulit-ulit lang ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon na gawin. Ganun po, no? Baka nakalimutan na natin. Alright? So, our God is sovereign, okay? He showed a vision. Ito na, si Amos chapter 7 verses 1 through 3. Nakita siya dito ng vision. So, ginawa niya, pinag-pray niya, ang Panginoon tumugon. Okay? Pag nakakita tayo ng vision, nakakita tayo ng dream, pag-pray po natin, pag nakakita tayo ng vision, may nagtanong sa akin noong nakaraan. Nakita niya din yung asawa niya, napatay sa vision, ay sa dream. Napanaginipan niya ang asawa niya, patay daw. So ngayon nakakaramdam siya ng takot. Of course, sino pa naman di matatakot, no? Kakabahan. Pero ito, it could be a warning from the Lord. No? Ang Panginoon kasi nagbibigay ng mga warnings ahead of time through dreams and vision.
Okay? Ang gagawin po natin pag nakita tayo ng negative, pangit na panaginip, una natin gagawin, wag mabahala. Mag-pray, mag-rebuke in Jesus name. Ano man ang gawa ng kaaway sa asawa ko, kina-cancel ko, winawasa ko, ang asawa ko buhay, hindi patay. Okay? Ano man ang gagawin ng kaaway, okay? Kina-cancel ko sinisira na yan. Powerful ang prayer, kapatid. Pinakita na ng Panginoon ahead of time kung anong pwedeng mangyari sa tao na yon. Kailangan mo lang mag-pray. Kailangan mo bantayan, o kaya kailangan mo kausapin yung tao. Okay? Or pwedeng mangyari yan, okay? Depende kay Lord. Pero most of the time, mga warnings yan. Mayroong isang may isang, nalala ko isa sa estudyante ng prophetic class to eh. May panaginip siya. Pag nananaginip siya ng isang tao, let's say nalunod, nangyayari daw. Sabi ko, pag-pray mo yan, okay, share mo ng gospel yun. One time nga daw, meron siya paginipan na lalaki, tapos namatay sa panaginip niya. Sabi ko, share mo ng gospel. Hanapan mo ng paraan na makausap mo. Okay. So, wala. After lang ilang araw, wala. Sayang ganyan na share. Okay. Pero wag tayo matakot, no? Kasi minsan kasi, yung mga panaginip natin, bigyan ng demonyo, okay, nakakapasok ang kaway sa dream, tiyatakot lang tayo. Maraming beses na rin ako nakapanaginip ng ganyan, mga kapatid, no? Yung parents ko, pinugutan ng ulo, gumising ako ng madaling araw. Okay, grabe, iyak ako ng iyak nung napanaginipang okay. Ano yun 9 years ago. Okay. So, it could be a warning or bigay ng kaaway, but the best response is prayer. Okay? Rebuke natin, mga kapatid. Okay? So, ayun po. Last na. Gising pa ba tayo? Gising pa ba tayo, mga kapatid? Ayun. Very important. Lalo na po sa mga nag-prophetic. Nagbibigay ng prophetic words. Madalas makareceive ng prophetic words. Ito po ay very important. So, every ministry has rules and boundaries. It has a system. Rules won't manipulate or control you, but it will help you not to go beyond your gift, faith, and function. So, yung rules, hindi ito para i-manipulate ka, i-control ka. Oy, bawal yung gawin, bawal yung gawin, bawal yung gawin, bawal yung gawin. So, it will help us not to go beyond our ability. Okay? So, everything has a process. Ganun sa prophetic. May mga rules po dito, may mga standards na dapat tayong ginagawa. Okay? Like what I've said earlier na huwag tayo basta-basta nagpo-post sa Facebook ng mga visions and dreams. Dapat inahanapan natin ito ng biblical support. Pinapa-confirm natin sa mga mentors natin. Pero may mga times na hindi natin kailangan, parang spontaneous na. Kailangan mong i-share. Okay? But most of the time, we need to get like confirmation or advice from our leaders, mentors. Okay? Before we post it. No? Ayan. How to steward your visions and dreams. Unang-una, prophetic rule. Walking in the spirits. Okay? Prophetic standard. So, bilang minister sa prophetic, okay, yung ilan po sa atin dito, nagbibigay ng prophetic word, nagbi-minister na, nag-prophesy, nag-post sa Facebook, nakakita ng visions and dreams, o yung ilan sa inyo, nagde-discern na matagamit ng Panginoon, magbigay ng prophetic. Okay, so everyone, let's say general sa atin dito, na tayo mga prophetic people, we need to ask the Holy Spirit always to fill us with God's agape love. We need to be filled with God's love before we minister in the prophetic. Before tayo mag-prophesy sa ibang tao, let's say mayroon tayo prophetic night, tapos isa ka sa mag-prophetic minister, isa ka sa magbibigay ng prophetic words, make sure that you ask the Holy Spirit to fill you with God's love. Okay? Mahalaga po ang love sa bawat ministry at sa bawat gift. Pansin nyo na 1 Corinthians chapter 12 and 14. Ayan po yung chapter sa mga gifts na supernatural. Pero yung chapter 13 na sa gitna nila. So yung chapter 13 is the love chapter. Dapat palaman lagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating ginagawa. Especially dito sa prophetic ministry. No? Mahalaga po ang pag-ibig. Huwag po tayong full of hatred, bitterness,
Mahirap mag-prophesy, huwag tayong mag-prophesy kung mayroon tayong galit sa tao. Mayroon tayong, nakipag-away tayo sa iba, tapos nag-prophesy tayo. Let's say, prophetic night, tapos ng umaga, nakipag-away ka sa kapitbahay mo, no? Before you prophesy, no, makipag-reconcile ka muna sa iba. Second bullet, practice hearing the Holy Spirit. Make it a lifestyle to hear from Him. Pag nasa prayer room tayo, no, ask the Holy Spirit, speak to me. Okay? Give me like direction, give me words. Yung ilan sa inyo dito hindi pa familiar sa boses ko. Pero lagi kang umattend sa prophetic night, prophetic class, let's say for 2 months, kahit na nakapikit ka, kahit tulog ka, alam mong si Brother Reggie yun kasi familiar ka na. Okay? Ganun din sa, let's say, yung may pinsan ka o friend online, hindi ka familiar sa boses niya, pero ilang araw mo na siya, ilang months mo na siya nakakasama, tapos familiar ka na. Ganun din kay Holy Spirit. Sa umpisa medyo di tayo familiar, pero pag madalas natin siya naririnig, nakakausap, nagiging familiar po tayo mga kapatid. No? Mahalaga po si Holy Spirit sa prophetic ministry. Kasi si Holy Spirit po ang nagbibigay ng ability para makapag-prophesy tayo. Siya po yung nagbibigay ng tamang words para makapag-prophesy tayo. Okay? We need the Holy Spirit always. Then third bullet, cultivate an intimate relationship with God through worship, prayer, Bible reading, and meditation. So, tayo mga prophetic people, lalong-lalo na yung mga prophets dito, kung ikaw tinawag ng prophet ng Panginoon, no? We need to cultivate our worship lifestyle, prayer lifestyle, at yung pag-aaral ng Biblia, okay? Yung pag-meditate ng Bible, mahalaga po yan kapatid. Okay? Dapat challenge natin sarili natin, lalo na pag nag-grow tayo sa prophetic. Okay? Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na maging prophetic minister. Dati, taga-intercede ka lang, tapos next month, magbibigay ka na ng prophetic word. Dapat ma-challenge tayo eh. Lord, kailangan kong maging maayos yung relationship ko sa iyo. Mas titibayan ko pa yung prayer ko. Mas mag-worship pa ako. So, dapat ganun. So, tuwing binibigyan tayo ng Lord ng promotion, dapat mas mas pinapatatag pa natin yung relationship sa Kanya na mga kapatid. Okay? At tayo bilang prophetic people, dapat meron tayong intimate relationship with the Lord. Hindi ko lang dito tinuturo yung basta mag-prophesy ka. No. Dito sa prophetic class, lagi namin tinuturo na dapat meron tayong intimate relationship or close relationship with the Lord. So, next bullet, very important, walk in Christ-likeness. Marami po akong nakikitang ganito, no? Naririnig din at binibigyan ng mga warnings from other people na marami pong anointed sa prophetic ministry. Ang galing mag-prophesy pero hindi maganda yung ugali. Napakasama ng ugali. Okay? We need to walk in Christ likeness. We need to put on, okay? We need to put on the character of Jesus. We need to be compassionate. We need, to love people. All right? Huwag po tayong marites, huwag tayong manira ng kapwa. Okay? Huwag tayong maging maging masaya pag ang isang tao, isang Christian ay bumagsak, isang ministry nasira. No. We need to have Christ-likeness. Kailangan na yung mapag-ibig, okay? At yung fruit of the Holy Spirit dapat na sa atin. Sabi sa Galatians chapter 5. Dapat na sa atin yun. And the next, pursue purity. Napaka-importante ng purity sa prophetic ministry. Nakakasira po ng gawain ang impurity. Tayong mga prophetic people, mahalaga to. Okay? Sa Amerika, okay, may nagsabing isang prophet doon. Ang prophetic ministry doon, hindi na pure. Ano yun? Ginagamit yung prophetic ministry for money. Ginagamit yung prophetic ministry to control people. And even, for sexual something. Pero dapat mamuhay tayo na may kabanalan, pure. Umiwas tayo sa greed of money, controlling people. Iwasan natin yung sexual immorality. So mahalaga tayo mga prophetic people, namumuhay tayo na may kabanalan, namumuhay tayo sa nais ng Panginoon. Sabi niya sa
First Peter not. We need to be holy because God is holy. All right. And the next, do not be prophetic lone ranger. Engage into a prophetic group. When we say prophetic lone ranger, ano yun? Ayaw mo makipag-fellowship sa other prophetic group. Kaya nakakatawa no, may mga bago ako nakilala na sa prophetic din. Natutuwa ako pag nakikipag-fellowship ako sa mga prophetic people eh. Kasi marami ako matututunan sa kanila. Okay? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nagsasalita ako about prophetic. Nakikinig din ako sa mga iba, lalo na pag nakikipag-usap ako sa mga prophetic people. Nakikinig lang ako sa kanila. Okay? Madaldal lang ako pag nandito o kaya pag sabi nila, you wanna share something. Okay? Pero pag kasama ko sila, nakikinig lang ako sa kanila. So, nakakatawa pag naging part ka ng, o kaya nakipag-fellowship ka sa ibang prophetic group, okay? Nakakatawa yan. So, we need to build a community of prophetic people. Community of prophets. Alright? Kasi bakit? Nakakapagpataas yun ng pride. No? Pag tayo lang. Kaya sabi sa last bullet, be humble. Pag kinorek tayo ng isang prophet, kapatid, mali ang prophetic word mo. Tapos, no, hindi mali yun. I fasted 40 days. Tapos magkakamali ako. Ooh. So we need, kaya nga sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 14, may tinatawag na accountability. Ayan natin yung ibang prophets na mag-judge sa mga prophetic words. Pag nag-release tayo ng prophetic word at kinorek tayo ng isang prophet, okay, magpo-correct tayo. Kung nahihirapan tayo interpret ang isang dream, huwag tayong mahiyang manghingi ng tulong sa iba. Okay? We are a community of prophetic people. Kailangan natin ng bawat isa. Okay? So, ayun lang, mga kapatid, no? Mahalaga po ito sa atin, mga kapatid. Itong mga bullets na to, ano nyo? Screenshot nyo. Next. Prophetic rules for giving or releasing prophetic words. Ito naman, kung sino man sa inyo dito ang nagbibigay ng prophetic words sa prophetic nights, kung ano mang prophetic meetings nyo, kaya individuals. Okay, unang-una, don't go beyond your prophetic level. May mga level po ang prophetic. Kung ang level mo is more on encouraging, like giving encouraging words, hanggang dyan ka muna, no? Along the way, mag-grow ka naman. Okay? Huwag tayong mainggit sa iba na ang galing magbigay ng prophetic words. Okay? Huwag. Diyan ka muna. Sabi sa Bible na give prophetic words based on our faith. Prophesy in love. Mahalagang love, no? Sabi nga, do not prophesy to a person that you are mad at. Huwag kang magbibigay ng prophetic words sa taong na naiinis ka. O kaya meron kang hindi magandang like relationship. Huwag kang mag-prophesy. Kasi baka ma-prophesy mo is impyerno. Kapatid, sabi ni Lord, ma-impyerno ka daw. Hallelujah. Galit, no? Kapatid, hindi ka pagkapalain ni Lord. Mga ganong prophetic words. Hallelujah. Iwasan po natin. Do not prophesy that is contrary to the word of God. No? Huwag tayo mag-prophesy na contradicting sa Bible. Prophesy according to the proportion of your faith. Ay, sasabi ka na. Do not allow people to worship you. Woo! Ito nangyayari to sa prophetic. Naaami sila sa'yo. Nagbigay ka ng prophetic words, tapos accurate yung binigay mo. Alright? Pwede kang i-worship ng tao. Galing mo, brother. Grabe ka. May maraming taong ganyan. Wag na wag kang magsabi na, thank you, yes, hallelujah. No. Okay? Wag. Nung nag-upisa ako sa prophetic, ang dami nagsasabi sa akin ganyan, no? So, very tempting siya. Nakaka-tempt siya, no? Kaya dapat careful tayo. Right? We always need to remind ourselves, Lord, it's not me, it's the Holy Spirit. Right? May mga prophetic ministers, may mga prophets na akala nila na hindi sila nagayabang, pero deep inside parang pinatake na nilang credit, yung glory. So, draw them to the Lord. Give God the glory. Okay? The testimony of Jesus is the spirit of prophecy, which means sa prophetic po, we always point people to Jesus, not to ourselves. Pag nagbigay tayo ng prophetic words, accurate, okay, do not take the credit. Sa prophetic po, lagi nating pinopoint ang tao kay Jesus.
Si Jesus dapat ang mag-glorify. So, we need to be humble. Tayo po ay vessel lamang. Hindi po tayo yan, no? So, pag may nagsabi sa atin, ang galing mo, brother, napaka-anointed mo, grabe ka. Accurate yung mga word mo, no? Sabihin mo, no, it's not me, it's Jesus. No? At dapat, hindi lang by mouth ang sinabi natin, dapat from our heart talaga yon. Baka kasi sinabi lang natin sa mouth, pero in our heart, nagyayabang na tayo. Nako, kasi prayerful ako eh. Kasi nag-fasting ako ng 3 days eh. Kaya napakatindi ng prophetic night na nakaraan. Nag-fasting kasi ako ng 40 days. Pinagandaan ko talaga yun. No. Okay, it's the Lord's, no? It's God's grace yan. Kaya, okay, kung sa tingin natin, nako, kaya mahalaga po talaga meron tayong mga mentors, no? Para at least nababantayan tayo. Alright, meron nga ako mini-mentor dati, no? Share ko lang sa inyo. May meron akong mini-mentor. Napaka-anointed nito, grabe man wala sa hindi. Napaka-humble. Pero nung gumagaling na siya sa prophetic, ang dami ng taong nangihingi sa kanya ng prophetic word, nagpapa-interpret ng dreams. Oh, maniwala sa inyo, ang dami na. Dati lumalapit sila sa akin. Tapos napansin ko parang din sila lumalapit sa akin kasi ginagawa ko, nangingi silang prophetic word sa akin, sabi ko, magbasa ka ng Bible. Okay? Ako di ako nagbibigay ng prophetic words na nangihingi sa akin. Inayang ko ang Holy Spirit na bigyan ako para sa'yo. Alright? So, ganun. And then, mini-mentor ko siya. Pansin ko parang di na siya nagpapamentor sa akin. Hindi na siya umaattend ng like one-on-one namin. Tapos, lagi siyang busy. Tapos, may kinorek ako sa kanya kasi hindi siya biblical eh. Meron siyang post sa Facebook. Tapos, hindi siya nakikinig. As in, hindi siya nakikinig na. Tapos, nagpo-post sa Facebook na hindi natin kailangan ng mentor, hindi natin kailangan ng magli-lead sa atin. So, ano yun? Mauwi tayo sa, pagyayabang, pag di tayo, ayun, wala tayong leader. So, prophesy in the Holy Spirit, learn to be sensitive to His voice, and be led only by Him. Ayun na. Okay? We need to be led by the Holy Spirit. May mga times sasabihin ni Holy Spirit, kagaya ng prophetic night, mag-impress si Holy Spirit. Oh, sabihin mo tong word na to sa mga naka-green. That is possible. O sabihin mo to sa mga nakapula. O sabihin mo to sa mga tulog na. Okay? Depende kay Holy Spirit. So, kailangan natin maging sensitive kay Holy Spirit pag magbibigay ng prophetic words. Kaya sa mga magbibigay ng prophetic words dyan, okay, huwag tayo magbibigay based on our feelings. Okay? O ito, close friend ko to. Okay? Bibigyan ko ng prophetic word. Ito. Okay. Ito, maganda to. Pogi to. Bigyan ko nga to prophetic word. Okay, wag. We need to base on the leading of the Holy Spirit, mga kapatids. Alright. If you receive a prophecy concerning the future, don't post it immediately on Facebook or share it to anyone. Submit it to the prophetic leaders that it may be evaluated. Ayun sasabi ko kanina, no? Pag nakita tayo ng kung ano, wag agad-agad ipa-post. Kailangan to ma-evaluate. Baka kasi yung pinost mo is hindi biblical o kaya hindi sa Diyos. Okay, pwede mapahiya. Okay? O kaya maano yung prophetic ministry. So, know your strengths and limitations. May mga limitations tayo. May mga strength. Alright? Then, if you have visions or dream, make sure that you have asked the Holy Spirit before you share it to anyone. Tanungin mo natin si Holy Spirit na. Before releasing the prophetic words, record it or write it down so that the receiver may test its accuracy and review it. Ayun, yung last prophetic night, naka-receive kayo ng mga prophetic words. Recorded po iyon, pwede nyo panoorin sa YouTube. Okay, o kaya sinulat ninyo, very good yung pag sinulat nyo, no? Pwede nyong pag-aralan yun, okay, tingnan nyo sa Bible kung ito ba ay accurate o hindi, no? Pero, kasi yung prophetic night na nakaraan, mostly mga confirmations about calling naman eh. So, na-confirm naman agad nila yun kasi mga calling na nila yun. No? Next, patapos na tayo. Prophetic rules for receiving naman to kanina, releasing. Ito, receiving naman. So, pag may nagbigay sila ng prophetic word, huwag agad-agad tatanggapin. Kailangan mo munang i-tests. Does it glorify God? Nag-glorify ba ang Diyos sa prophetic word na yun? Does it contradict the Bible? Tanungin natin sa sarili natin. Does it have a good fruit? Does this word, prophetic word, line up with your current life or what God has for you? Kaya nga yung mga prophets ngayon, nagko-confirm po yan ng mga callings. Okay? And realistic ba yung word, yung prophetic word na yun? Very realistic ba?
Okay. So, pag may nagbigay sa ng prophetic word, at yung binigyan niyang prophetic word ay confirmation about what God has already told me, like about calling, about prayers. So, nag-line up siya sa current situation ko. Mapapawaw ako. Wow, it's from God. O kaya may pinagpipray ako sa Panginoon. Si Lord lang nakakaalam, tapos may magbibigay sa akin prophetic word, sabi ng Panginoon, ganito gagawin niya. So, yung prophetic word na binigay sa akin is connected doon sa pinagpipray ko. So, nakaka-amaze lang, no? Wala naman nakakaalam nun, si Lord lang eh. Pero bait niya nalaman kasi sinabi ng Panginoon sa kanya. So, ayun mga kapatid, pag makaka-receive tayo ng prophetic word, does it glorify God? Does it contradict the Bible? Okay? Meron bang magandang kalalabasan niya, resulta? Alright? So, ayun, basahin po natin ito. 1 John chapter 4 verse 1. Test every spirit. Thessalonians chapter 5 verse 20, 21. Sabi dito na, do not despise prophecy, but tests. Okay? Test po natin sila, pero wag natin silang i-despise. Alright? So, we prophetic people, tayo mga prophetic people, we need to be wise. Do not overthink, but bring it all together either directly to God or to the leaders. Pag nakakita tayo ng visions or dreams. And then, do not judge the prophetic word right away. Wait for its fruit. Okay? Kaya mahalaga yung sulat eh. Pag sinulat mo yung visions and dreams mo, okay, let's say bagong-bagong vision yan, first time ever mo nakita, isulat mo lang. Hayaan mo ang Panginoon na mag-fulfill nito. Kagaya sabi ko kanina na meron akong vision, nakita ko lang to sa bus habang nasa biyahe ako papuntang office dati, 2 years ago. So, pinag-pray ko lang siya. First time ever ko nakita ang vision na yon. Wala akong idea kung mangyayari ba hindi. But, pinag-pray ko siya. Tapos, na-fulfill naman siya nung nakaraan lang. Alright? Unexpectedly, na-fulfilled. No? Wala akong ginawang hakbang. As in, kasi wala akong idea kung paano gagawin yun eh. Pinag-pray ko lang. Wala akong idea kung paano siya, ano yun, para mangyari yung vision na yun. Nagagawa ko ng actions. May mga times na kailangan natin prophetic action. Kasi yung mga prophetic word, hindi siya nangyayari kasi wala tayong ginagawa. Sometimes, we need to do something para mangyari yun. No? Pero yung sa scenario ko na yun, di ko alam gagawin ko eh kasi wala akong idea talaga sa vision na yun. Pero nangyari na lang siya ng kusa nung nakaraan. Nagulat ako sa Panginoon, wow, grabe, ang galing. Connected siya sa ministry na ginagawa natin dito. Ayun lang, tapos na. Woo! Nauhaw ako dun ah. Sino may tanong? Clarifications? Ay, sorry, marami palang tanong dito. Okay. Sabi ni Sean, hello po, ask ko lang, pwede po magkaroon ng prophetic word within the mind? I mean, mangungusap lang po, pero walang vision. Possible po yan. Ang tawag yun is whisper, no? When you whisper sa inyo yung Holy Spirit in your spirit, tas nakikita mo sa mind yun. Wala pong problema sa mind because we have the mind of Christ, no? Binanggit niya sa Bible. That's why we need to be occupied by the Word of God, by spiritual things. Kasi pag pag occupied tayo ng mga worldly things, kaya mahilig tayo sa mga mobile games. The mga prophetic people, no? Tanggalin natin yung mga mobile games natin kasi nakaka-contaminate po yan ng prophetic anointing, mga kapatid. Maniwala kayo sa hindi. Nakaka-contaminate po yan kasi nabablock yung word ni Holy Spirit. Si Holy Spirit nakikipag-usap sa atin, binibigyan tayo ng mga words, pangungusap sa mind natin, pero hindi natin nare-receive, din natin na recognize kasi occupied tayo ng mga worldly things. Kaya nga kanina, 'di ba? Sabi doon, bilang prophetic people, kailangan natin mamuhay na may kabanalan. Okay? Hindi naman ako conservative because I'm just biblical, no? Sabi sa Bible, wag tayong makipag sa mundo. Lalo yung mga sa mundo, no? Umiwas pa tayo dyan, mga kapatid. Lalo na yung mga nakaka-apekto, nagatanggal sa mga anointing natin. Ayan. Alright. Every Tuesday po ito. Yes, every Tuesday po ito. 5 p.m. And then, saan po merong community? Ayan. Actually, maraming community. Meron nga, kung taga Cavite kayo, malapit kayo sa Cavite, meron akong kilalang doon, prophetic ministry.
under to ng isang local church eh. Sa bandang Imus, sa Molino. Kung alam niyo Molino. Tapos, naka-attend po ako ng prophetic conference nila nung January 2021 o 2022. Sa January yun eh. And then, um, yung ilan sa inyo baka meron. Alright? So, sa church ninyo, okay, maraming online community, pero maging careful po tayo kasi meron pong mga prophetic community na ito okay, prophetic community, ang galing na sa visions and dreams, pero sinabi nila ang Bible daw ay mula kay Satan. Woo! Alisan niyo po yan, no? So, mag-join po kayo sa mga prophetic community, at pero bantayan po natin yung teachings, no? Bantayan. Even dito rin naman, I challenge you guys, no? I-check niyo po yung mga tinuturo ko sa inyo. Nandiyan po, send ko po sa inyo yung ano natin, yung pinag-aralan ngayon, no? Send ko sa inyo, no? Pag-aralan nyo, i-check nyo, baka may mali ako. I'm open sa correction, no? Sabihin nyo sa akin. Actually, nire-revise ko talaga yan, mga kapatid. Ayan, recorded po yan. So, pwedeng check yung mga Bible verses, baka may na-typo ako dyan, kaya mali kong nalagay, na out of context ako, what? Okay, pwede nyo i-check yan, no? I-check natin. So, kung tatanungin nyo po ako kung ano yung paniniwala ko, of course, I believe in Trinity. I believe in the God the Father, Son, and Holy Spirit. I believe in salvation by grace through faith. Hindi tayo naligtas because of our good deeds. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, okay? Ayun yung mga statement of faith ko, no? Para mas makilala niyo po ako, no? At yung Bible, okay, number 1, primarily, ito po yung way ni Lord na makipag-usap sa atin. Pag may nangihingi sa akin ng prophetic word, sabi ko, magbasa ka ng Bible, ayun yung prophetic word ni Lord sa'yo. Malaga po, no? I love the Bible, okay? Actually, 4 times ko na nabasa ang Bible from Genesis to Revelation. I love supernatural, but I would rather, okay lang sa akin hindi makakita ng supernatural basta hindi mawawala ang Bible sa akin. Right? Pero, ayun nga, I encourage everyone to read the Bible. So, kung wala kayong mahanap na prophetic community, andito naman tayo, attend lang kayo ng prophetic class. Okay? If you have questions or clarifications about prophetic, pwede lang po kayo mag-chat, magtanong. Yung mga friends nyo, tanongin nyo kung meron silang prophetic community. Alright? Pwede kayong mag-join sa kanila. Ayan. Pwede po pa-add sa GC ng prophetic class. Yes po. Pwede pong mag-prophesy kahit hindi ka tinawag ng Lord na maging prophets. Tanong ni Kent, meron kasing office of the prophet, pero meron din pong mga prophetic people. Magkaiba po yung gift sa 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Kunin ko verse 2 or verse 3. Kunin ko yung pinaka-exact ng Bible verse na. Pero isa sa dalawa lang yan. 1 Corinthians chapter 14. Basahin nyo rin po, no? Verse 3. But a person who prophesies speaks to people for their edification, exhortation, and comfort. So, yung context nito is spiritual gifts. In 9 gifts of the Holy Spirit. Hindi po to office of the prophet. Ito po ay function or gift of the Holy Spirit na pwedeng available sa bawat isa. Alright? At yung Acts chapter 2 verse 17, sabi doon, I will pour out my spirit on all people and they will prophesy, they will see visions and dreams. Meaning to say, as long as we have the Holy Spirit, we are spirit-filled believers, meron po tayong ability na mag-prophesy. Alright? Pero iba po yung office of the prophet na sinasabi sa Ephesians chapter 4 verses 11 through 13. Meron po tayong apostles, prophets, pastors, and teachers, and evangelists. So yung office of the prophet po, mas malaki ang kanilang anointing. Meron silang authority and leadership. Okay? Unlike doon sa may gift lang ng prophetic o tayong mga prophetic people, as long as may Holy Spirit ka, you can prophesy. Alright. Pero kasi ang leader kasi sila eh. May authority sila, nag-train sila. So, ayun yung pagkakaiba. Alam ko ano to yung lesson. Last time, ito yung subject namin eh.
yung pinag-aralan about sa office of the prophet and then yung gift of prophecy. Alright. Sabi ni Ann, madalas ko pong panaginipan na nagka-cast out ako ng demons. Minsan nagigising ako ng 3 AM. Ayan. Pag isang beses mo na panaginipan, okay. Pero pag 2, 3, 4 na beses mo na panaginipan, kapatid, let's say, nagka-cast out ka ng demon sa panaginip, tapos 5 beses mo siya na panaginipan, nako, it gives emphasis. Okay? Hindi siya demonic. Kasi kung demonic yan, bibigyan ka ba ng demons ng dream na nagka-cast out ka ng demon? No, never. Okay? Let's say, out of your like mind, on imagination. So, good thing pa rin kasi biblical po yan. It's from the Lord. It's from the Bible that we have authority over demons. Luke chapter 10 verse 19, no? Mark chapter 16 verse 15. Okay, we have the authority and power to trample over the snakes and lions. We have the power to cast out demons, and the devil cannot overcome us. So, if madalas nyo po napapanaginipan, pinaulit-ulit ni Lord, recurring dreams, okay, very urgent po yan. Okay, baka gusto ng Panginoon na mag-aral ka ng deliverance and healing at magamit ka. Okay, baka ganun po. Pag paulit-ulit, let's say, paulit-ulit mong napapainggan. Okay, nakikita yung sarili mo, nagpipreach ka ng gospel sa mga kalsada. Ano, 3 beses ko na siya napanaginipan. Okay, baka naman gusto nila mag-preach ka ng gospel sa kalsada. Alright? Yes po, Sister Emily. Nakamute po kayo. Sorry, Emilia. Sister Emilia pala. Nawala. Okay. Naka-reason po kayo. Sige po, waiting po Pastor Mar. Waiting po sa chat niya. Ayan. May mga questions pa po ba kayo? Clarifications? Alright. Wala na ata, no? Wala namang ano. So, ayun nga, quick recap. Let's steward our visions and dreams. Napaka-importante po ang visions and dreams kasi ginagamit din po ni Lord yan ng way para makapag-communicate sa atin. Ipakita yung mga dreams, ipakita yung mga ministries or callings natin kung ano man yun. But we need to check the Bible, no? Huwag lalagpas sa Bible. Kailangan din natin ipacheck to sa mga mentors, leaders natin. Pinaulit-ulit ko yung mentors, leaders kasi po, biblical po, we need to submit to God's government and establish ng Panginoon. Mahalaga po. No? Hindi po tayo nila kinokontrol, kundi they are accountable sa atin. Binabantayan po nila tayo, mga kapatid. Okay. So, may nag-chat dito. Lagi po daw siya nananaginip. Ito na yung chat kanina. Ayan. So, wala po mga questions. Announcement lang po, no? So, pwede kayo mag-join dito sa prophetic class every Tuesday, 5 p.m. po. 5 p.m. Usually, sa kalating oras lang po ito, pero tumagal tayo ngayon. Nag-extend tayo. And if you have questions, clarifications about prophetic, pwede po kayo mag-chat, magtanong. Then, sasagutin po natin yan from the Bible. Ano ba? Yung prophetic night po natin, every month po yun, no? So, sa October, meron din tayong prophetic nights. Ayan, maganda prophetic night to. Nakaka-receive tayo ng encouragement, prophetic words. And then, I've been praying talaga na dumami yung mga prophetic ministers, magamit kayo sa prophetic. So, pray for that, mga kapatid. Kasi kumukuha lang rin naman ako ng mga kasama ko sa team. Sa mga nag-aral dito sa prophetic class. Alright? And then, laging mayroong open door si Lord
for prophetic ministry para sa ikalalago natin, mga kapatids. So always pray for prophetic ministry, okay? And then sa mga prophets, okay? So yung mga nagtuturo, yung makakilala niyo mga nagtuturo, mga mentors sa prophetic, pag-pray niyo po lagi sila at mag-deserve po tayo na magapit ng Panginoon sa prophetic. Okay? So ayun lang po mga kapatids. Ay, may nagtatanong pa. Pwede po bang mag-post, i-post yung prophetic night kahapon? May nakalimutan kasi ako na prophetic words. Yes, ipopost po natin yung prophetic night. Actually, kasi medyo malaki siya eh. 4 hours kasi siya. So, malaki siyang gig yung size ng video. Pero ipopost ko po siya, kapatid, na. So, I'm not sure kung tonight or tomorrow. Kasi meron po akong work. By the way, panggabi pong work ko from Monday to Friday, no. Nag-full time sa ministry, nag-full time din sa pangkain sa sa tiyan. Ayan, kasi kailangan ko kumain, no. Yan na. Pero ayun nga mga kapatid, God bless sa inyo. I appreciate your time. Kung ano nga natutunan natin, okay, i-apply po natin. Pag-pray ko muna kayo. Right? Father in heaven, in the name of Jesus, we love you, we thank you. Thank you so much, God, sa teaching about visions and dreams. Help us to manage our visions and dreams from you, God. Ilayo niyo po kami sa mga deceptions. Ilayo niyo po kami, Lord God, sa mga false teachings, false prophecies in Jesus' name, from delusions in Jesus' name. Lord God, kawera mo kami ng badal mo dugo, ng iyong kapangyarihan ng Holy Spirit, at tulungan mo kami maging rooted sa Word of God. Thank you so much, Lord God. Bless me mga kapatid kong ito. Thank you, Lord. Continue to speak to us through visions and dreams. In Jesus' mighty name. We love you. We thank you. In Jesus' name. Amen. God bless po sa inyo mga kapatid. Recorded to, no? Upload ko na lang po ito. Tapos send ko na lang. Alright. God bless sa inyo.